Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Angela. Lumaki ako sa kasabihang, kasal muna bago sex. Iningatan ko ang aking pagkababae at pinangako ko sa aking sarili na hindi ko ito ibibigay hanggat hindi ako kinakasal. Pero nabali ko rin ang paniniwala ko nung dumating sa akin ang isang lalaking minahal ko ng todo. Hiningi niya sa akin ang aking pagkabirhen at dahil sa mahal ko siya at lubos ang aking tiwala, wala akong pag-aalinlangan na ibinigay ang aking puri. Ngunit pagkatapos nun, bigla na lamang niya akong iniwan. Samantala, hindi nagtagal, may dumating na bagong pag-ibig sa aking buhay. Si Boyet. Nasaan na kaya si Boyet? Tagal-tagal naman. Ay! Oh, sino nga ba? Huwag mo takpan yung mata ko. Surprise! Ay, ginulat mo naman ako, Boyet, mo? Ikaw talaga. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Kala mo siguro hindi na ako darating, no? Sorry kung na-late ako, ha? Teka. Yan pala, para sa'yo. Thank you. Ang sweet mo naman. Marami pa akong surprise sa'yo. Tara, simulan na natin. Alis agad tayo dito sa park? Oo. Ay, mamaya na konti. Dito muna tayo kahit ilang minuto. Okay. Sabi mo eh. Tahimik kasi dito eh. Walang ganong tao. Parang ang sarap magkaroon ng sweet moments. Tara, maglakad-lakad tayo. Alam mo, marami akong plano para sa ating dalawa. Talaga? Ikaw ang gusto kong makasama for the rest of my life. Sakali bang halokin kita ng kasal, tatanggapin mo? Oo naman. Ako na siguro yung pinakamasayang tao kapag ginawa mo yon. Kailan mo ko pakakasalan? Sa tamang panahon. Pero ngayon pa lang, maganda na dapat tayong dalawa. Basta, maging tapat lang tayo sa isa't isa. Sisiguruhin ko sa iyo na magiging masaya ang relasyon natin. Para sa pagbubuntis ni Maita at sa nalalapit na pagiging tatay ko. Cheers tayo! Cheers! Ang tanong ano kaya magiging itsura ng anak mo, friend? Ay, siyempre kasing gwapo at kasing charming ko, di ba? O, ikaw, Mon. Ha? Balita ko nabuntis mo na rin yung girlfriend mo. O ano? Pananagutan mo naman ba? Oo, pananagutan. Talaga, ha? Kasalan ko na. Alam mo ba, sa panahon ngayon, mahirap na makakuha ngayon ang babaeng maganda at virgin. Talaga? Virgin pa si May bago mo siya nakuha? Oo, Boyet. Bago ko niligawan si May, siniguro ko muna na wala siyang nakaraan. At ako ang makakauna sa kanya. Uy, hindi naka-jackpot ka, Dre. Ayoko kasi ng babaeng may nakaraan Kapag kasi may experience ng isang babae, hindi na niya maiwasan na ikumpara ka sa ex niya pagdating sa kung sinong magaling sa kama. At saka, nakakababa ng pagkalalaki ang magkaroon ka ng girlfriend na napagsawaan na ng iba. Alay mo ba kung ikaw o yung ex niya yung iniisip niya sa tuwing nagsisiping kayo? Tapos kapag nagkasalo mo kayo ng ex niya, iisipin niya sa'yo na mahilig ka sa tira-tira. Masisigura mo bang marinig na sa ex niya na pinagsawaan na niya yung girlfriend mo? Ang pangit pakinggan, di ba? Cheers tayo! Sa palagay mo, virgin pa ang girlfriend mo? Siguro. Siguro. Wala pa kasing nangyayari sa amin Nabalita ako kay Maita na may naging boyfriend si Angela 4 years ago, pare. Talaga? Bakit gulat na gulat ka? Hindi ba sinabi siya ni Angela yung nakaraan niya?
Hindi niya sinabi sa akin yun. At saka, hindi rin naman ako nagtanong eh. Naku. Patay Yun lang. tayo dyan. Pero matinong babae naman si Angela, kaya sa tingin ko naman, walang dapat ikabahala si Boyet, di ba? Mga pare? Di ba, Boyet? Isa sa mga standards mo sa babae, kailangan virgin pa bago mo makuha. Ang tanong, handa mo bang bali ng standards mo? Naku. Sakaling malaman mong hindi ikaw ang nakauna sa girlfriend mo. Talagang dinala mo pa ako dito sa resort para i-celebrate yung 5th anniversary natin. Matsari pa. Gusto ko, maging memorable ang bawat mansari natin. Teka muna. Talaga bang desidido ka nang magpakasal tayo sa susunod na taon? Oh, bakit malungkot ka? May iniisip lang ako, Angela. Ano yun? Siguro naman pwede kong malaman kung ano yung iniisip ng future husband ko. Tungkol saan ba yun? May naging boyfriend ka pala 4 years ago. Oo. Kanino mo nalaman? Kay Kuya Efren mo? Bakit hindi mo ikinwento yun sa akin? Hindi ka naman nagtatanong sa akin eh. Kung nagtanong ka, di sasabihin ko sa'yo, yun ba yung gumugulo sa isip mo? May nangyari ba sa inyo ng ex mo? Bakit ba gusto mong malaman yun? Nakuha ka ba niya? Ayoko magtago ng sikreto sa'yo, Boyet. Diba ikaw rin yung may sabi na tatagal ang isang relasyon kung walang tinatagong lihim, diba? So, ano nga? Oo. Nakuha niya ako. Pero nung mga panahon na yun, nagmamahalan kami. Nagkamali ako ng desisyon na ibigay sa kanya yung pagkababae ko. Ganun ba? Sana di pa rin magbago yung pagmamahal mo sa akin. Kahit na malaman mo na hindi ikaw yung nakauna. May nag-text. Sino naman ito? Si Boyet pala. Ano to? Mag-break na tayo? Diyos ko. Ano to? Ano tong tinext niya sa akin? Tatawagan ko si Boyet. Hello? Boyet, ano tong tinext mo? Makikipag-break ka na sa akin? Oo. Bakit? Dahil ba sa nalaman mo ang nakaraan ko? Ha? Yun ba? Oo. Oh my God! Kala ko ba mahal mo ko? Sabi mo pa sa akin, handa kang tanggapin anong man ang meron. Siguro nga, nasabi ko yun sa'yo. Pero hindi ko pala kayang tanggapin. Makikipag-break ka sa akin dahil lang sa nakaraan ko? Napakababaw mo naman. Mababaw na ako, mababaw. Pero hindi ko talaga kaya magmahal ng babaeng nalawayan na ng ibang lalaki. Grabe ka naman. Bakit ka ganyan? Minahal naman kita. Nagpakamabuting girlfriend naman ako sa'yo. Oo, meron nga siguro ako nakaraan, pero maniwala ka sa akin. Pinagsisisihan ko na yun. Tsaka nangyari naman yun nung wala ka pa sa buhay ko. Hindi kita niloko. Ikaw lang minahal ko. Naguguluhan ako. Mahal kita pero hindi ko kayang tanggapin yung nakaraan mo. Hindi mo talaga ako mahal. Napaka-immature mo. Sorry, patawarin mo ako. Pero mas mabuti pang tapusin na lang natin ang lahat ng namamagitan sa atin. Hindi ako ang lalaki para sa'yo. At hindi ikaw ang babae para sa akin. Bye. Bakit? Sandali! Bakit?
Nakakaawa yung boyet na yan. Kasi ang hanap niya virgin. Hindi ba dapat ang hanapin niya yung babaeng magmamahal sa kanya ng tapat? For God's sake, panahon ba ni Kopong-Kopong na mangyari yung sa ex mo? Ay naku, Angela, ibig sabihin niyan, hindi kanya ganun kamahal. Kasi kung mahal ka niya, tatanggapin ka niya ng buo. At saka, napaka-immature naman ng dahilan niya. Kaya kanya iniwan dahil sa hindi ka na virgin. Ano bang utak meron yung lalaking yun? Sana nga hindi ko na lang inamin yung totoo sa kanya. Ano ka ba? Hindi habang buhay makakapagtago ka ng sekreto sa kanya. Tsaka mabuti na rin yung nasabi mo na sa kanya yung totoo habang maaga. Hindi yung kung kailan na kayo ikinasal. Saka mo lang malalaman na hindi niya tanggap ang nakaraan mo. Mas malaking problema yun. Sis, naiintindihan ko kung ngayon nasasaktan ka. Pero isipin mo, baka nabigla lang si Boyet sa sinabi niya. Malay mo, naguguluhan lang siya. Kaso Maita, baka umasa lang si Angela sa wala. Mas masasaktan lang yung kapatid mo. Abay di kung gano'n, di sige. Ibigay mo kung anong gusto niya. Babalik naman yun sa'yo kung talagang mahal ka niya. Basta ikaw, Angela, kalma ka lang muna, okay? Kung sakali wala mangyari sa mga darating na linggo o buwan, saka mo na lang kalimutan si Boyet at mag-move on ka. Kung hindi ka niya matanggap dahil sa hindi ka na virgin, hindi mo na problema yon. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa kanya. Bigyan mo ng pride yung sarili mo. Marami pang lalaki dyan na matatanggap ang nakaraan mo. Hindi lang si Boyet ang pwede magmahal sa'yo. Thank you. Thank you, guys. Marami pang pagkain at beer na darating, ha? Enjoy lang kayo. Alright, dito na kami. Boyet, Ikaw pala, Angela. happy birthday. Regalo ko sa'yo. Oh, thanks. Thanks. Buksan ko na. Okay. Oh. Wow. Ganda naman. Leather shoes. Nagustuhan mo? Oo naman. Maganda. Alam na alam mo pa rin yung gusto ko, ha? Siyempre, di ko makakalimutan yun. Ay, sandali. Angela, ha? Ah? Dumating na siya, eh. Sino? Si Risa. Fiancé ko. Fiancé mo? Oo. Nagpaplano na kaming magpakasal ni Risa. Talaga? Oo. Congratulations kung ganun. Advance best wishes sa inyo. Salamat, Angela. Oh, ano naman ang naramdaman mo nung nakaharap mo yung babaeng pinalit sa'yo ni Boyet? Siyempre, masakit pa rin sa akin. Kung tutuusin naman, Annette, mas maganda ako doon, ano? Mas di hamak na maganda ako sa Risa na yun. Pero ayun, mahalaga talaga kay Boyet yung virginity ng isang babae. Happy ending na sina Boyet at yung girlfriend niya. Dapat ikaw ganun din. Mahal ko po rin si Boyet. Mahal mo nga, di ka naman mahal. Anong use? Sana dumating na yung taong magpapalimot sa akin tungkol kay Boyet. Alam mo, darating din yan sa tamang panahon. Angela Salgado? Excuse me, kilala mo ko? Hindi mo ba ako natatandaan? Ako si Roy. Yung kaklase mo sa Quezon City Academy. Roy? Oh my God! Uy, ikaw nga! Grabe, maupo ka. Grabe, di kita nakilala. Annette. Speechless ako, sorry ah. Siya si Roy. Kaklase ko nung high school. Roy, si Annette, kaibigan ko. Hi. Nice meeting you, Annette. Hi, same here. So, kumusta ka na, Angela? 7 Ah, years din tayong hindi nakita. oo nga eh. Eto. Not so okay. Kasi kagagaling ko lang sa breakup. Oh, so sorry to hear that. Ikaw, kumusta ka na? May asawa ka na ba? Saan ka nagtatrabaho? Restaurant owner ako. Yun na ako 2 years ago. May kambal akong anak. Restaurant owner ka pala, sosyal. Alam mo ba, naalala ko pa yung
pambabastard mo sa akin nung high school pa tayo. 5 beses din yun. Natatandaan ko pa rin yun. Oh, Sorry, ha. wala na yan. Anyway, after graduation, hindi na tayo nagkita. Pero, hoping ako na magkikita ulit tayo. And here we are. Angela, hindi sinasabi ko sa'yo yung tamang panahon. Ano ba? Marinig ka ni Roy, no? Anong tamang panahon? Ay, naku, wala yun, ano? Wala yun, Roy. By the way, bala ko sanang i-treat kayo ng kaibigan mo sa restaurant ko. Oh. Doon sa Tomas Morato. Ano? Pwede kayo ngayon? Oh, sure. Pwede kami ni Annette ngayon. Good. I'm so happy na magkakasama ulit tayong tatlo. Lalo ka na, Angela. Oh, I hope this is the new beginning for both of us. to make the story short, si Roy ang aking Mr. Right. Tanggap niya ang nakaraan ko. Sa ngayon, kasal na kaming dalawa at meron na kaming anak. Ang buong akala ko noon, wala nang tatanggap sa akin pagkatapos ng mga nakaraan ko. Pero nagkamali pala ako dahil meron at merong magmamahal sa'yo at dadating siya sa tamang panahon. Ako si Angela. Ito ang aking buhay. Ang kwento ni Angela ay nagpapatunay lamang na kahit ano pa ang iyong nakaraan, ay matatanggap ka ng taong tunay na nagmamahal sa iyo. Mga nagsiganap, Yurel Benamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Angela. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang padre de pamilyang sa isang iglap ay naging isang house husband. Siya ay si Dominic. Bago pa man kami ikinasal ng asawa kong si Jerry, nangako na ako sa kanya na hindi ko siya pagtatrabahuhin. Nangako ako sa kanya na ako ang maghahanap buhay para sa aming pamilya. Kaya naman, napakasakit para sa akin nang hindi ko matupad ang aking pangako sa kanya. Nasaan na ba si Dominic? Ating gabi na, wala pa rin. Tinatawagan ko, hindi sumasagot. Hey! Si Dito Dominic. na ako! Dominic! Uy! Maganda kong ang asawa kong maganda. Gising ba? Ano ba yan? Lasing na lasing ka. Ito ang tama lang, sakto lang, wala inom Tingnan lang. mo nga, oh. Lasing. Hindi ka na makatayo ng maayos. Jerry? Mago? Ano ba? Huwag mong pusilin ang pisngi ko. Mahal na mahal kita. Tandaan mo sana yan. Lasing na lasing ka. Di. Tara na nga sa kwarto. Matulog ka na. Ayos lang naman magpuyat ako ngayong gabi kasi bukas naman wala naman akong pasok. Dahil wala na akong trabaho. Ulitin mo ang sinabi mo.
Wala ka na ikamong trabaho? Akala ko sinasabi mo yun kagabi dahil nga lasing ka lang. Ay, totoo pala. Ano ba? Wala akong magagawa eh. Kailangan daw nilang mag-lay off. Diyos ko, paano tayo nito? Mag-high school na yung panganay natin. Kaya mo, maghahanap ako ng mapapasukan. Huwag kang mag-alala. Matagal na yung 1 linggo na hindi ako makahanap ng trabaho. Ay, kailangan mo talaga makahanap ka agad ng mapapasukan dahil wala tayong ibang pagkukunan ng income. Paano yung mga bills natin kapag hindi ka nakakuha ng panibagong trabaho? O paano ang pagkain natin? Cherry, gagawin ko ito ng paraan. Eh, pwede ba? Kalma lang. Kasi Ikalma mo lang ang sarili mo. Kayang-kaya ko ito. Cherry, ano ba? Kanina ka pa pabiling-biling dyan sa higaan. di kasi ako makatulong. Eh, bakit ba? Mag-iisang buwan ka nang naghahanap ng trabaho. Wala ka pa rin nahahanap. Eh, ano magagawa ko? Ayaw nila akong tanggapin eh. Yung iba sabi, overqualified ako. Eh, yung iba naman palaging sinasabi nila na gusto nila yung mga fresh graduates. Yung mga gaya kong laos na. Ano kaya kung Oh, tuloy mo. Kung ano? ako na lang ang magtrabaho? Jerry? Wala ka bang tiwala sa akin? Meron. Kaya lang, gusto ko na rin makatulong. Ako ang padre di pamilya. Kaya ako maghahanap buhay. Hindi ba yan ang sinabi ko sa'yo noon pa? Bakit ka nagagalit? Magsasabi lang naman ako sa'yo. Eh, ba't kasi kailangan mo bang mag-suggest ng ganyang ideya? Nakalimutan mo na yata yung pinag-usapan natin eh. Ako na. Sige na. Sorry na. Maghanap ka na lang uli ng trabaho bukas. Wala pang trabaho si Dominic? Ay, naku. Wala pa, Ina. Magdadalawang buwan na. Oo. Paano yung panggastos ninyo? Ayun na nga. Paubos na yung konting naiipon namin. Hindi ko alam kung saan pa kami kukuha ng pang-araw-araw na gastusin sa oras na maubos na itong natitira naming pera sa bangko. O, baka naman meron ka dyang alam na maaaring pasukan ni Dominic. Eh, wala akong alam na pwede siyang mag-qualify. Pero, meron para sa'yo. Para sa akin? Oo. Naghahanap kami ng additional na empleyado. Kaya nga kita pinuntahan dito ngayon eh. Para tanungin kung gusto mo bang mag-apply. Oh, sige. Sige. Ay, Oh, huwag na lang pala. ano? Cherry naman. Huwag mo nang sayangin ang pagkakataong ito. Kasi baka hindi pumayag si Dominic. Eh bakit naman hindi siya papayag? Para sa inyo naman eh, kaya ka magtatrabaho. Eh ilang taong mo na rin sinunod ang gusto niya na huwag magtrabaho. Baka naman ngayon, pumayag na siya. Total, gipit na kayo. Sige, inom lang pare. Oy, kumusta naman ang house husband? Mas nakakapagod ano? Yan ang sinasabi ng misis ko eh. Ang gawaing bahay daw, walang katapusan. Eh, totoo yan. Totoo yan, pre. Pero okay lang naman sa akin. Kaya pa. Kaya lang, pare.
hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na si Jerry ang naghahanap buhay na para sa amin. Samantala pare, akong padre di pamilya. Oo, pare, pero huwag mo na isipin yan. Ang mahalaga, may nagtatrabaho. Mahirap naman kung pareho kayong tenga lang sa bahay. Aling Lamil, baka naman may alam ka dyan na mapapasukan ko. Wala, pare. Mahirap din makapasok sa gobyerno ngayon. Lalo na medyo may edad ka na. Baka isang problema ko eh. Pero hindi pala, hindi ako titigil. Maghahanap pa rin ako ng trabaho. Ayokong habang buhay ako narito sa loob ng bahay. Pare, ano nga palang trabaho ni Jerry? Sa hotel, pare. Sa hotel? Sa opisina ng hotel. Parang admin. Ganun? Sa hotel? Oh, Maganda pa naman si Jerry. ano yung sabihin? Yan lang ang nakakatakot dyan eh. Kapag may kumursunada sa asawa mo, hindi ka makakapalag ngayon kasi baka mapera o may mas maayos na trabaho magkagusto sa kanya. Anong laban mo dun? Ikaw na isang house husband. Sir Robert, salamat po sa paghatid. Sana hindi na kayo bumaba ng kotse. Hindi, okay lang. Hihintayin kitang makapasok bago ko umalis. Thank you po sa free ride. Sabi ko naman sa iyo, Robert na lang itawag mo sa akin. Magkaedad lang naman tayo. At saka, para ka kasing ibang tao kapag ganyan ang tawag mo sa akin. Nakakailang po kasi. Kasi, ikaw bahala. Sige na, pasok na. Okay po, sige po. Ingat po kayo sa pagmamaneho. Oh, Dominic? Sino siya? Ay, Yan nagatid sa'yo. sir, si Sir Robert, yung manager namin. Bakit mo naman hinahatid ang asawa? Ha? Kursunada mo? Hoy, Dominic, ano ba? Nagkakamali ka ng iniisip mo, pare. Pare, ha? Hindi kita kong pare, ha? Dominic! Kaya huwag mo kong tatawagin pare, ha? Bitiwan mo si Sir. Kinakampihan mo siya? Kinakampihan mo? Bakit? Dahil may kotse siya? Ano ba? May posisyon sa pinagtatrabahuan mo? Tapos ako, jobless? Sir, mabuti pa umalis Ganun? na kayo. Ako na pong bahala dito. Pero- Dominic, bitiwan mo siya! Ilang araw mo na akong hindi kinikipo. Dahil lang sa Robert na yun. Dominic, pwede ba? Ang aga-aga magsisimula ka na naman. Jerry, ito lang ang tatandaan mo. Wag lang kayong magpapahuli sa akin dahil pareho ko kayong kakatahin. Sumusobra ka na! Nagtatrabaho ako para sa pamilyang ito, ha? Para may kainin tayo araw-araw at maibigay natin sa ating mga anak ang mga pangangailangan nila. Ni wala nga akong panahon makapagsukulay. Dahil sa dami ng ginagawa ko, tapos pag-iisipan mo pa ako ng masama. Bakit? Ganyan ba pagkakakilala mo sa akin, ha? Malandi ba akong babae, ha? Jerry, Sugot ka! Malandi ba akong babae? Malandi ba ang pinakasalan mo para pag-isipan mo ako ng ganyan? Napakadumi ng utak mo! Yung mga sinampay, abay, hindi mo pa natutupi. Ang dumi-dumi ng bakuran nyo. Hindi kaya ta nagtatapon ng mga basura, kaya ang daming langaw dito sa bahay. ma'am, Dominic, ano ba pinaggagawa mo? pumunta ho ba kayo rito para mag-inspeksyon? Oo, pumunta ako rito para alamin kung ginagawa mo ang obligasyon mo rito sa bahay. Nung si Sherry ang naririto, palaging malinis at mabango ang bahay. O ngayon, namoy mo yun? Amoy panis! Pinababayaan mo ang bahay eh! Ma, hindi po ako sanay sa mga gawaing bahay. Alam niyo naman sa opisina ako nagtatrabaho dati.
Isa pa, Bakit? ginagawa ko namang Hindi mo ba kayang gampanan ang pagiging padre de pamilya kapag narito ka sa bahay? Alam mo kung ano ang problema sa iyo, Dominic? Masyado mataas ang ihi mo. At saka may tawag dyan yung pamangkin mo. Ano nga ba yon? Insecure! Yon! Masyado ka insecure kay Cherry. Pwede ba? Iniisip mo dapat hindi ikaw ang narito sa bahay dahil lalaki ka. O bakit? Anong masama doon, ha? Kung matino kang asawa, nasa bahay ka man o wala, gagampanan mo na maayos ang obligasyon mo bilang haligi ng tahanan. Pagod na ang asawa mo sa pagtatrabaho maghapon. Ganito pa madaratnan. Alam mo, kung ako asawa mo, hihiwalayan kita. Pasalamat ka nga dahil matinong babae ang si Cherry. Kaya huwag mo siya pinagdududahan. Dahil sa susunod, malaman ko inaaway mo yung asawa mo. Dahil dyan sa mga pagdududang wala namang basihan. Tingnan lang natin kung hindi makalboy ang buhok mo. Ang sarap ng sabaw. Cherry, Bakit hindi mo pa ako sabayang kumain, Dominic? Ano ba yan? Bakit pa na yung buntong hininga mo? gusto ko sanang humingi ng tawad Saan? sa pag-iisip ko lang masama sa iyo. Pasensya ka na. Masyado lang akong naabulito. Masyado lang akong nabuburo dito sa bahay. Kaya kung ano-ano naiisip ko eh. Pero alam ko naman na hindi mo magagawa yun sa akin. Minsan kasi naghahanap lang din ako ng dahilan siguro para awayin ka. Pasensya ka na, nasasaktan ang ego ko na ikaw nagtatrabaho para sa atin. Sorry. Dominic, hindi naman nagbago ang pagtingin at respeto ko sa'yo. Kahit nawalan ka ng trabaho. Cherry, Asawa kita. Ikaw ang padre de pamilya. Masaya nga ako na this time, ako naman ang nakakatulong sa pamilya natin pagdating sa finances. Kaya sana, maging magkatuwang tayo. Huwag mo akong ituring na kakumpetensya. Mag-asawa tayo at magkasangga sa lahat ng oras. Tandaan mo yan. mas naunawaan ko na hindi naman nababawasan ang pagiging padre de pamilya ng isang lalaki kung siya ang nasa bahay. Sabi nga ng asawa ko, ang mag-asawa ay magkasangga. Higit sa lahat, ngayon, natutuhan ko kung kaano kahirap ang maging isang ina na siyang nag-aasikaso ng bahay at ng mga anak. Kaya nga, mas minahal ko si Cherry. Eto, house husband pa rin naman ako ngayon. Pero hindi na po kaya ng dati. Mas proud na ako ngayong sabihin na ako naghalaba, nagluluto, naglilinis. Wala naman po masama roon. Kaya sa mga kapwa ko, house husband din. Be proud. Ako po si Dominic. At ito ang aking buhay. House husband ka man o provider ng iyong pamilya, ang mahalaga, ginagampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin bilang isang padre de pamilya. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor at June Martin Legaspi.
sa papel na Dominic. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang mister na muntik nang masira ang pamilya dahil sa kawalan ng sariling disposisyon sa buhay. Siya ay si Hill. Kampante ko nang magpaksal kami ng misis ko dahil alam kong nakasuporta sa akin ang aking pamilya, lalo na ang aking ina. Huli na nang mapagtanto kong bilang isang haligi ng tahanan, ako pala ang dapat maging sandalan at hindi pwedeng ako ang sumandal at dumepende sa ibang tao. May iniaalok na pwesto sa akin si Marie para sa meat shop natin. Mas maganda yata doon, kesa naman dito lang tayo sa bahay. Mas dadami ang customer natin kapag lumipat tayo. China, maayos naman ang benta natin dito sa bahay. Mas mabuti rito, hindi ka nalalayo. Andiyan pa si Mama. Matutulungan ka kapag may ginagawa kang iba. Hill, gusto ko lumago ang negosyo natin para naman hindi ka nagkakandara pa sa pagtatrabaho. Maayos naman ang kita natin dito, di ba? Kukunti ang tubo. Mas gusto ko doon sa iniaalok ni Marie. Kasi nasa downtown proper. Magbabayad ka pa ng renta dun eh. Mapapawi naman natin ang gastos dahil mas marami tayong maititinda doon. Hindi gaya dito na limitado lang kasi kukunti ang customer. O sige, tatanungin ko si Mama kung anong suggestion niya. Si Mama? Oo, bakit? Ayaw mong konsultahin muna si Mama bago tayo magdesisyon? Hindi niyo kukunin yung pwesto? Ayaw ni Mama. Bakit? Siya bang dapat na magdesisyon? Ay, nako Marie. Kung alam mo lang. Ay, bakit? Hindi niyo ba kaya magdesisyon bilang mag-asawa? Ako kaya ko. Pero ang asawa ko, hindi. Ay, hindi naman yata pwede yung ganyan. Mag-asawa na kayo, nasa tamang edad. Hindi na kayo teenager ni Hill. Hindi na ako nakipagtalo pa, Marie. Babae ako at kailangan kong magpasakop sa asawa ko. Uy, case-to-case basis yan, China. Magpapasakop ka lang sa asawa mo kung tama ang desisyon niya. Eh, paano pala kung sinabi niyang tumalon kayo sa bangin? Ano, tatalon ka rin? O, sa totoo lang, nahihirapan na rin ako sa sitwasyon ko. 5 taon na kaming kasal ni Hill. Pero pati brand ng gatas para sa anak namin, dapat tanungin muna si Mama. Ano? Kapag nagkakasakit ang dalawa naming anak, dapat si Mama ang magbibigay ng reseta. Mas naniniwala pa siya kay Mama kaysa sa doktor. Kapag maglalaan ng pera para sa mga gastusin, dapat magtanong muna kay Mama. Ganon? Eh, ikaw, ano palang papel mo sa pamilya mo? Wala. Tagasunod lang kung ano ang sabihin ni Mama. Ano yan? Uniform ni Kylie. Ha? Magsuschool na siya 3 weeks from now. Na-enroll mo na pala si Kylie. Oo, excited na nga siya. Kanina, hinihila niya na yung bag niyang may gulong. Parang kailan lang. Pinagbubuntis mo pa lang ang panganay natin. Ngayon, mag-aaral na. Sinabi mo pa. Hill? Ay, Ma! Hill, Ma, kakausap ko yung inaanak ko na teacher. sino? Si Annie? Oo. Sa
private school na pala siya nagtuturo. Ah. Ay, doon yun na lang i-enroll si Kylie. Kinausap ko na siya. Ang sabi ko naroon naman siya sa eskwelahan, di bantayan na rin niya ang apo ko. At tiyakin niyang hindi aawayin ng mga kaklase. Naku, mabuti naman, Ma. Pero ma, na-enroll ko na si Kylie. Ha? Saan? Dito, sa private school din, malapit sa atin. Oo nga pala, hindi mo ba tinanong si Mama bago mo in-enroll si Kylie? Ay, Sina, ilipat mo na lang. Total, hindi pa naman pasukan. May oras pa. Pero ma, may uniform ng anak ko. Magkano ba ang ginastos mo? At babayaran ko. Huwag na, Ma. Bukas, ipapatransfer ko na lang si Kylie. Hill? Yan na nga ba ang sinasabi ko? Akala ko nung una lang ganyan ang asawa mo. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin siya nakakawala sa saya ng nanay niya. Tay, parang hindi ko na kayang magtiis. Bakit hindi mo kausapin na masinsinan si Hil? Ilang beses ko na pong ginawa yan. Pero palagi niyang sinasabi na wala naman daw masama kung sumunod kami sa mama niya. Kasi tama naman daw ang mga desisyon niya. Ang tanong, sino ba asawa niya? Tandaan mo, nang ikasal kayo, dapat una ang Diyos at pangalawa ka sa prioridad niya. Pangatlo ang mga anak nyo, pang-apat naman ang trabaho. Kaming mga magulang, nasa panlima o pang-anim na lamang sa prioridad ninyo. Ano bang gagawin ko, Tay? Pagod na ako sa ganitong sitwasyon. Kaya mo bang kausapin ang biyanan mo? Bakit, Sina? Ma, pwede ko ba kayong makausap? Tungkol saan? Alam niyo naman pong iginagalang ko kayo, hindi po ba? Wala na po akong nanay, kaya mula nang maging kami ni Hil, itinuring ko na kayong totoong ina. Mahalaga po kayo sa akin. Pero, may sarili na kasi kami pamilya ni Hil. Gusto ko sana matuto na rin si Hil na magdesisyon ng sarili niya. Tapos? Kaya lang po, sa tuwing may gagawin kaming desisyon, gusto niya kukonsultahin muna kayo. Anong masama doon? Ayoko po sana siyang masanay na umasa sa inyo. Kasi parang ang nangyayari, hindi siya nagiging responsable sa mga mahalagang desisyon dahil kayo lagi ang tinatakbuhan niya. May sarili na po kaming pamilya at gusto ko sana ang mga desisyon ay manggagaling na lang sa aming dalawa. Ang dami mo pag sinabi. Ang gusto mo lang namang ipakahulugan pakialamera ako, hindi ba? At ayaw mong nanghihimasok ako sa inyo. Hindi po sa naku, ganun, Ma. Mamaya natin ito pag-usapan kapag nandito si Hil. Tingnan ko lang kung masasabi mo to sa harapan niya. Ma. Ito pa katandaan mo, ha? Nanay ako ng asawa mo. Kung hindi ko siya pinagbuntis, wala kang asawang kumakayod araw at gabi para mabuhay kayo ng mga anak mo. Ang kapal na mukha mong pagsabihan ako ng ganyan. Bakit? Minsan ba nalagay na kayo sa alanganin dahil sa mga desisyon ka? Baka nga kung hindi dahil sa akin, wala kayong negosyo ngayon. Hindi siguro sa maayos na eskwela nag-aaral yung anak mo at baka isang kahig, isang tuka na yung pamilya nyo. Dahil hindi ka naman marunong sa buhay. Sina, bakit naman kailangan mong pagsabihan ng gano'n si Mama? Ha?
Hil, sorry kung hindi kita sinabihan na kakausapin ko siya. Alam ko kasi hindi ka papayag eh. Pero wala akong intensyon. Nasaktan siya. Pero nasaktan pa rin siya. Umiyak kanina habang kinakausap ako sa cellphone. Baka ba naman? Wala ka bang pagmamalasakit sa nanay ko? Ano ba problema mo sa kanya, ha? Hil, Pinagsisilosan mo ba si Mama? Eh kung sa decision making, sa kanya ako mas may tiwala. Dahil alam na niyang gagawin. ano? Ano sinabi mo? Gina, pwede ba? Huwag ka naman sanang arugante. Ang dami nating utang na loob kay Mama. Eh ano ba naman kung pakinggan natin ang opinion niya? Ano ba naman? At anong masama kung sundin natin ang mga payo niya? At ako, paano ako, ha? Paano naman ang papel ko sa pamilyang ito? Gina, Hil, sawang-sawa na ako sa ganitong sitwasyon. Lagi na lang ako nagpapakumbaba. Lagi na lang ako nagpapaubaya. Hil, asawa mo ko! Tayong dalawa ang dapat na magkaramay. Hindi pwede palagi mo ako isinasantabi. Matuto ka naman tumayo sa sarili mo mga paa. Hindi ka nagbata. Huwag ka na magtago sa saya ng nanay mo. Manindigan ka. Gina. Dahil ikaw ang padre ng pamilya. Ikaw ang haligi ng tahanang ito. Pero kung ayaw mong gawin yan, mamili ka. Ako o si Mama? Kaibigan mo ako. At ayoko makipagplastikan sa iyo, pare. Ang totoong kaibigan, pinupuna ang mali ng kanyang kaibigan. Kaya ngayon, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang mali. Tama si Gina, pare. May pamilya na kayo. Kung may nag-uusap man sa mga desisyon sa inyong pamilya, maliit man o malaki, dapat kayong dalawa yun. Eric, kung kukonsultahin mo nanay mo, okay lang yun. Pero dapat nag-usap muna kayo ni Gina. At kung may hindi kayo mapagkasunduan, ayun, saka lamang kayo humingi ng tulong sa mga magulang nyo. Pre, irespeto mo naman ang pagiging misis ni Gina. Pero, pare, paano si Mama? Ayoko maramdaman niyang hindi na siya mahalaga sa amin. Uy, hindi naman sa hindi na siya mahalaga. Pare, kailangan niya ring maunawaan na may asawa ka na. At kailangan ka na niyang pakawalan para matuto ka na rin. Kasi hindi naman habang buhay na nariyan ang mama mo, nakasama mo. Di ba? Eric, tatanungin kita. Oh, Anong klase ba akong padre de pamilya? Bakit ganito ako? Sa totoo lang, natatakot kasi akong magkamali. Kaya para sigurado, si Mama talagang inaasahan ko. pare, sorry ha. Huwag kang duwag. Lalaki ka, pare. Ikaw ang leader ng pamilya niyo. At isa pa, normal ang magkamali. Ayos lang magkamali. Ang mahalaga, pare, matuto ka. Kaya ako sa iyo bukas. Kapag medyo matino na ang isip mo. Sorry ha. Pare, ikaw ang humingi ng tawad kay Gina. Gina, patawarin mo ako. Buong buhay ko, nakasandal talaga ako kay Mama. Pakiramdam ko kapag muwa ako ng sariling desisyon, mapapahamak ako. Ayokong mangyari yun. Lalo na't maapektuhan ka at ang mga bata. Pero tama ka. Pamilya na natin ito at dapat ikaw ang pinakikinggan ko. Lalo na't hindi ka naman maghahangad ng anumang ikasasama natin. Patawarin mo sana ako. Hindi ko maipapangakong magbabago kagad ang lahat. Pero unti-unti kong sisikaping maging isang responsabling padre de pamilya. Salamat naman. At naunawaan mo ang ibig kong sabihin. Salamat dahil ipinaunawa mo sa akin ito. Salamat, Gina. Ma, sana maunawaan mong napag-usapan namin ni Gina. Ano? Ibig mong sabihin kasalanan ko dahil nakikialam ako sa buhay niyo. Nagmamalasakit lang naman ako sa inyo, Hil.
kasi ayoko magkamali kayo sa inyong mga desisyon. Wala ko kayong kasalanan. Ako may mali. Dahil hindi ko pinaninindigan ang pagiging lalaki ko, ang pagiging padre de pamilya ko. Sana maunawaan yung obligasyon ko bilang asawa at ama na panindigan ang pamilya ko na hindi umaasa sa inyo. Huwag ko sanang sasamang loob nyo. Hayaan nyo lang kami ni Gina na magdesisyon sa buhay namin. Hayaan nyo matuto ko sa buhay. Oo, sige. Naunawaan ko. Sa isang bande, may mali din naman ako. Hindi ko naisip na sobra akong nanghimasok sa buhay ninyo. Hindi kita hinayaang matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Anak, patawarin mo ako. Patawarin niyo ako ni Gina. Hayaan mo. Hindi na ako makikialam sa inyo. Pero narito lang ako kung sakaling kailangan niyo ang aking tulong. Salamat, Oma. Salamat sa pangunawa niyo at sa lahat ng pagmamalasakit niyo sa aming pamilya. Kung may ipinagpapasalamat man ako, iyon ay ang pagkakaroon ko ng maunawaing asawa na hindi kaagad sumuko sa akin kahit napakarami kong pagkukulang sa aming pamilya. Ngayon, mas nagagampanan ko na ng maayos ang aking papel bilang isang asawa at ama ng mga anak ko. Ako po si Hil at ito ang aking buhay. Iba't iba ang mga kinakaharap na sitwasyon ng bawat mag-asawa. Ngunit lahat ng problema at hindi pagkakaunawaan ay nasusolusyonan lalo na kung nag-uusap at nagbibikayan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin at Phil Cruz sa papel na Hil. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Butia, sa musika, Bubuy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Arnie. 38 years old na ako. Panganay sa 4 na magkakapatid. Uli lang lubos na kami. Pero sa awa at tulong ng Diyos, napagtapos ko ng pag-aaral ang 3 kong nakababatang kapatid. Ito ay sa pamamagitan ng pagmamaneho ko ng sarili kong taxi. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Maraming salamat sa pagbabalik mo nito laptop ko, Arnie. Maliit na bagay po yun, Ma'am Berta. Aba, hindi maliit na bagay ang ginawa mo. Kung ibang taxi driver ang nakapulot nito, hindi na ito ibabalik sa akin. Lalo na, mamahalin to. Maraming salamat uli sa iyo, ha? Wala pong anuman. Ngayon, wala na akong problema sa aking mga business transaction. Sandali. Bakit po? Eto, kunin mo to. Ano po ito? Naku, wag na po, Tigil Ma. na. Hindi ko naman pinababayaran yung ginawa kong pagtulong. Oh, ikaw talaga. Ang bait mo. Ay, bibigyan na lamang kita ng bigas at saka groceries. Oh? Oo, para naman madala mo sa asawa at mga anak mo. Naku, Ma'am. Wala po akong asawa at anak. Binata po ako. Yung isang kapatid ko na lang kasama ko sa bahay. Ay, ganun ba? Oo. Oo, pasensya ka na, ha? Kaswerte na magiging asawa mo. Dahil mabait at tapat ka.
Mukha pa responsable. Sana matagpuan mo na siya. Ay, hindi bale. Isasama ko yun sa prayers ko. Ang sarap nitong ulam na binigay sa'yo ng tinulungan mo pasahero, kuya. Sige na, kumain ka lang dyan. Hindi lang yan ay binigay kay Kuya Ate Lucy. Meron pang maraming dilata at bigas. Wow! Ayoko nga sanang tanggapin kaso ikinarga sa taxi ko kaya wala na ako nagawa. Ariin ko na rin na bigay yun ng kaibigan ko. Ang bait mo kasi, kuya. Tapat ka pa. Kaya natuwa siya sa'yo. Sayang nga lang. Hanggang ngayon wala ka pang asawa. Oo nga, Kuya. Sila Kuya Frank at Ate Lucy may asawa na. Tayong dalawa na lang ang wala pa. Hindi mag-asawa ka na, Calvin. Kuya naman, siyempre, dapat mauna ka. Dahil ikaw ang panganay at akong bunso. Ay naku, hindi na siguro ako makakapag-asawa. Kuya! Okay lang naman Dahil kontento na ako sa buhay ko ngayon. Napagtapos ko na kayong tatlo. May sarili na rin akong bahay sa taxi. Pero iba pa rin nung may asawa at anak, kuya. Siguro, hindi pa rin nakakalimutan ni Kuya Silota yung dati niyang nobya na ipinagpalit siya sa mayaman. Tol, matagal ko nang nalimot yun. Talaga lang na maligaya na ako sa buhay ko ngayon. Bakit nangingiti ka dyan, Calvin? Yun kasing girlfriend ko, ate. May pinsan na kasing edad ni Kuya Arnie. Oh, ngayon? Dalaga pa rin yun At mabait rin daw. Sabi ni Dulce sa akin, kung gusto ko daw, ipag-blind date namin sila. Maganda yan Diba? Malay natin. Magkagustuhan sila. O di, makakapag-asawa ng mabait nating kuya. Kailangan kumbinsihin natin si Kuya Arnie. Bakit naman ayaw mo sa suggestion ng mga kapatid mo, Arnie? Joel, kung talagang itinakda ng Diyos sa makapag-asawa ko, mangyayari yun. Kahit pa hindi ako maghanap, siya ang kusang darating. Well, pero ano naman ang malay mo? Kung ang paraan palang gusto ng Diyos, yung maghahanap ka. Ewan ko ba? Hindi kasi ako naniniwala dun Kasi para sa akin, kusang darating yon. At mararamdaman ko sa kanyang pag-ibig. Kung siya talagang itinakda para sa akin. O sige, kung ayaw mo maghanap, bibigyan na lang kita ng text mate. Isa ka pa Ayoko rin ng ganon. Tara, magbiyahe na nga tayo. Nang hindi kung ano na yung iniisip mo. Ma'am, saan ko po kayo sa Makati ihahatid? Sa JP Rizal, mamang driver. Ituturo ko na lang sa inyo yung bahay ng tita ko. Okay po. Huwag po kayo magagalit, ma'am, ha? Tingin ko kasi parang malapit na kayong mga anak. Bakit nag-iisa lang kayo naglalakad? Dapat kasama niyo ang asawa niyo. Wala na akong asawa, mama. Ho? 6 na buwan na siyang patay. Ano po? Ganun po ba? Oo. Sorry ho. Okay lang yun. Tanggap ko naman. Namatay siya sa isang aksidente sa probinsya. Ang bata niyo naman nga byuda. Siguro yan talagang kapalaran ko. Kaya nga, naisip ko na iwan na lang yung probinsya. Doon na lang kami titira doon nga, sa sinabi ko sa yung bahay ng tiyahin ko. Ganun po ba? Oo. Kaya, aray. Ma'am? Sumasakit na naman. Ang alin pong sumasakit, ma'am? Andyan ko. Oh? Kaninang umaga, sumakit na ito May nawala rin naman. Kaya nga, bumiyahe na ako agad, papuntang Maynila. Kaso ngayon, mas masakit na. Ma'am, sa ospital lang kita dalhin. Baka kasi manganganak ka na Pero hintayin ako ni tita. Tatawagan ko na lang siya. O kaya naman, pupunta ako. Aray. Ibigay mo lang sa akin ang address at cellphone niya. Kayo po bang
asawa ng pasyente? Oo, hindi ko. Ano ba talaga, mister? Hindi ko po talaga siya asawa. Pasahero ko siya sa taxi. Sumakit ng tiyan niya, kaya dinala ko siya rito. Pero tatawagan ko na ang kamag-anak niya para puntahan siya dito. Luming. Oh, kumusta na pakiramdam mo? Oh, medyo okay na po, tita. Nakita niya na ho ba ang baby ko? Ay, hindi pa. Dito kasi agad ako nagpunta. Lalaki daw po ang anak ko. Bouncing baby boy. Hoy, huwag kang umiyak. Baka ka mabinat. Naaawa ako sa anak ko, Tita Berta. Hindi man lang niya nakita ang kanyang ama. Pamangkin, tatagan mo pa ang loob mo. Lalo na nga ngayon, may anak ka na. Luming, dumating na raw ang tita mo. Kaya uwi na ako. Sige, Arnie. Maraming salamat sa iyo, ha. Ay, Arne! Ma'am? Ikaw ang tumulong sa pamangkin ko. Oo, kayo pa lang tita ni Luming? Magkakilala kayo? Oo, iha. Oo, kabait na tao to. Oo. Minsan na rin niya ako natulungan. Hindi ko po akalain na dito tayo magkikita uli, ma'am. Oo nga. Arnie, pwede kayang ikaw na ang kunin namin service paglabas ni Luming sa ospital. Sira na naman kasi yung sasakyan ko. Sige ho, wala akong problema. Payag po ako. Oh, ikaw pala, Ate Lucy. Pasok ka. May dala ako para sa inyo ni Kuya Arnie, Calvin. Wala si Kuya eh. Oh, pumasada ba? Hindi. Nandun sa balak niyang ligawan. Balak! Ibig mo sabihin, in love ng kuya natin? Mag-aasawa na siya! Oo, ate. Sa wakas, na-inlove na uli si Kuya. At kung sasagutin daw siya ng babae kapag nagtapat siya, pakakasalan daw niya yun. Ako sana naman ipakilala naman niya sa atin. Nakita ko na siya, ate. May picture siya kay Kuya doon sa cellphone niya. Nandun pati yung anak niya. Anak? May anak sa pagkadalaga? Wala. Biyuda yung babae. Napakaagang na biyuda. Kasing edad ko nga lang siya eh. Madalas dumalaw dito si Arnie, Luming. Panay dinadala niya ng mga pasalubong sa inyo ng baby mo. Nanliligaw ba siya sa'yo? Hindi po, tita. Siguro talagang mabait at maalalahanin lang siya kaya gano'n. Hindi naman ganun ang nahalata ko, pamangkin. Oo, pakiramdam ko, may damdamin siya sa'yo. Tita naman, biyuda na ako. Ano naman? Hindi naman hadlang sa pag-ibig yun. Ang tanong na nga lang, kung mahal mo ba siya? Mag-iisang taon pa lang kung namamayapa yung asawa ko. Tsaka isa pa, di naman nanliligaw sa akin si Arnie. Pero alam mo, kung manliligaw siya sa'yo, abay, botong-boto ko sa kanya. Dahil isa siyang mabuting tao. At naniniwala ako na magiging mabuting asawa siya sa'yo. At ama naman sa iyong anak. Luming, para sa'yo. Regalo na naman. Palagi ka na lang nagdadala ng kung ano-ano sa akin, Arnie. Nakakaya na sa iyo. Wala ka namang dapat ikahiya eh. Ako ang may gustong gawin yun. At yun ay dahil mahal kita, Luming. Ha? Arnie? Totoo ang sinasabi ko. Akala ko nga, di na ako iibig pang muli. Makalipas ang pagkabigo ko. 12 taon na nakakaraan. Pero, meron na akong anak. Luming, handa ko siyang ituring na tunay kong anak. Tanggapin mo lang ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig, hindi man hanapin, kusang dudulog at lalapit kung talagang atin. Ito ang naganap sa akin. Dahil makalipas ang 6 na buwan, ay tinanggap din ni Luming ang aking pag-ibig. Ngayon ay kasal na kami
at dinadala na niya ang bunga ng aming pagmamahalan. Sana po ay kinapulutan niyo ng aral ang ating kasaysayan. Ako si Arnie, isang taxi driver, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, si Kid del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benamin, at Maynard Landicho Jr. sa papel na Arnie. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Nanding. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. 18 pa lang ako nang pumanaw sa isang sakuna ang aming mga magulang. Mula noon, ako nang tumayong kuya at magulang ng 3 kong kapatid. Dahilan kaya hindi ako nakapag-kolehiyo pa. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na harinawang kapulutan ng magandang aral sa buhay. Binabati kita, Karina. Sa wakas, isa ka ng ganap na teacher. Nakita ko din ang bunga ng mga paghihirap ko. Ikinararangal kita, kapatid ko. Congratulations, Ate Karina. Ngayon, matutulungan mo na si Kuya Nanding sa pagpapaaral sa amin ni Jenny. Kuya Nanding, Ruben, Oh, bakit parang hindi ka makapagsalita? Ano ba gusto mong sabihin? Iniisip mo ba na mamadaliin kitang makapagtrabaho ngayong may lisensya ka na? Karina, kung gusto mo munang magpahinga, okay lang yun, ayos lang yun. hindi yun, Kuya. Ano? I'm sorry. Pero kailangan na naming magpakasal ni Edgar. Ha? Pero bakit, Ate? Di ba, ang pangako mo, pagtatapusin mo muna ako bago ka mag-asawa? Para naman mabawasan na ang hirap sa amin ni Kuya Nanding. Oo, Ruben. Kaya lang, buntis na ako. Ha? Buntis? Kaya kailangan pakasal na kami ng nobyo ko. Ikaw? Buntis? Kuya, patawarin mo sana ako. Patawad. Kuya Nanding? Kuya, bakit ka umiinom ng alak? Hindi ka naman dating umiinom yan ah. Kuhan, Jenny. Nagpapaantok lang ako. Kahit hindi mo sabihin, alam ko malungkot ka dahil sa pag-aasawa ni Ate Karina. Dahil binigo ka niya. Tayong lahat. Sana kuya, huwag mong isipin na gagayahin din namin siya ni Kuya Ruben. Sana bigyan mo pa rin kami ng pagkakataong makapag-aral. Bakit? Iniisip mo ba na pahihintuin ko kayo dahil sa ginawa ni Karina? Kasi kuya, masakit naman talagang ginawa niya eh. Pati nga kami ni Kuya Ruben, inis sa kanya. Huwag. Huwag kayong magtanim ng galit sa kanya. Magpasalamat na lang tayo na hindi siya iniwan ng nobyo niya. At tungkol naman sa inyo ni Ruben, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magbabago sa pagtataguyod ko sa inyo. Magsisika pa rin ako para makatapos kayo ng pag-aaral.
bakit sinugod mong malakas na ulan? Ayun tuloy, basang-basa ka. Ay, alika, pumasok ka na. Oo. Sa tricycle pa lang habang namamasada ako umulan eh. Nang igaray ko ng tricycle kina Aling Sandra, uminto naman ang ulan eh. Kaso biglang bumuhos ng mas malakas. Habang pauwi na ako rito, kaya inabutan ako. Teka lang, kuya. Ha? Ay, gagawa kita ng kape para mabawasan ang ginaw mo. Si Jenny nasaan? Andun po sa loob, gumagawa ng homework. Magbalik ka na ng damit, kuya. Oo. Baka magkasakit ka pa niyan. Saan ka pupunta, Jenny? Ibibili ko ng gamot sa lagnat si Kuya Nanding, Kuya Ruben. May sakit si kuya? Oo, ang init nga niya eh. Siguro dahil naulanan siya kagabi galing pa mamasada. Kawawa naman si kuya. Oo nga. Pero sabi niya, papasada pa rin daw siya pag wala na siyang lagnat. Sayang daw ang araw kung hindi siya kikita. Bakit po, Alexandra? May nagawa po ba akong kasalanan? Wala. Napakabait mo nga eh. Mula na maging driver ka ng tricycle namin, naging maganda ang record mo rito. Pero bakit sabi nyo, hanggang bukas ko na lang maaaring ipasada ang tricycle nyo? Dumating kasi yung isa ko pang anak na may asawa. Ah, Dito na rin siya titira. Kailangan niya kasi ng trabaho. Kaya ang sabi ng asawa ko, sa kanya na ipalabas yung tricycle. ganun po ba? Oo eh. Pasensya ka na sana ha. Siguro naman, makakakita ka rin ng ibang maaari mong ipasada. Gabing-gabi ka na, Kuya. Oo, kinabay ko eh. Pinuntahan ko yung iba kong kaibigan pagkatapos kong pumasada. Nagtanong ako ng maaari kong ipasadang tricycle. Bakit kuya? Anong nangyari sa tricycle ni na Aling Sandra? Hanggang bukas ko na lang yun maipapasada, Ruben. Ay, bakit daw, Kuya? Yung isa pa niyang anak na bagong dating ang maglalabas na ng tricycle. Oh, paano yan? Paano ng bahay? Ilaw at tubig natin? Ang panggastos at pag-aaral namin ni Kuya Ruben. Hindi bali kuya. Maghahanap ako ng trabaho. Mag-working student ako para mabawasan ng problema natin. Ako rin, Kuya. Susubukan ko maghanap ng part-time job. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Pero pangako, gagawa ako ng paraan para makapagtrabaho ko uli. Diyan na lang sa tabi, mama. Para. Ako. Natabahan ko. Oh, salamat to. Sir, yung sukli po ninyo. Sir. Hindi na niya ako pinansin. Pumasok na agad siya sa malaking bahay. Malaki rin ang sobra sa sukli niya. 150. Akin na kaya ito? O nakalimutan lang niya dahil sa pagmamadali? Bakit inuwi mo pa rito ang tricycle ni na Aling Sandra, kuya? Lilinisin ko muna ito bago ko ibalik. Alam mo, sa tagal kong ipinapasada ito, napamahal na rin sa akin ang sasakyan ito eh. Kaya gusto kong malinis ito bago ibalik. Ang bait mo talaga, kuya. Tutulungan na kitang maglinis. O sige, buti nga nang mapadali. Teka. Ay, ano itong nasa upuan? Cellphone? Ang gandang cellphone niyan. Mamahalin. Teka, ang huli kong pasahero na nakaiwan ng malaking sukli sa akin, ang tiyak na nakaiwan nito. Wala namang cellphone dito kanina, bago ko maisakay ang mamang yun. Malaking halaga yan, kuya, pag ibinenta. Salamat sa pagbalik mo nitong cellphone ko, Nanding.
Napakahalaga nito sa akin. Narito lahat ng konta ko sa aking negosyo. Salamat ha. Salamat ulit. Okay lang ho yun, Sir Zoilo. Ay, ibabalik ko nga rin ho pala itong sukli ninyo. Tinatawag ko kayo kanina pero hindi niyo ako napansin. Ganun ba? Sa sobrang pagmamadali ko, kaya naiwan ko sa sasakyan mo ang cellphone ko. Itong sukli nyo. Hayaan mo na yan. Sa'yo na yan. Kulang pa nga yan sa abalang ginawa ko sa iyo. Gabi na, pero ibinalik mo pa ang cellphone ko. Pwede mapupuyat ka pa at papasada ka pa naman bukas. Wala na po akong pasada bukas, sir. Yung anak na ng may-ari ng tricycle ang magpapasada ng sasakyan. Paano ka na? Ang totoo ho, naghahanap nga ho ako ng trabaho. Ako. Teka, naghahanap ako ng magiging driver ko Ako? Marunong ka ba magmaneho ng kotse? Ako, oo, sir. Kung gusto mo, ikaw na lang. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng magandang sweldo. Maraming salamat po, sir. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Ako pong nagpapaaral sa dalawang kapatid ko. 18 pa lang po ako nang mamatay sina inay at itay sa isang aksidente. At mula po noon, ako nang kumargo sa mga kapatid ko. Mabait ka pala talaga. Sige, ikaw na ang kukunin kong driver ko. At tutulungan pa kita sa ibang problema mo. Sulit pala ang pagpupuyat mo, kuya. Ruben, kaya nga ang saya ko Salamat naman sa Diyos. May trabaho ka na ulit, kuya. At hindi lang yun, Jenny. Sabi ni Sir Zoilo, ipapasok daw niya kayo ni Ruben para maging scholar sa foundation ng kapatid niya. Wow! Talaga? Oo. Ngayon, sigurado nang makakapagtapos kayo ng pag-aaral. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos ng mga sandaling yon. Sa huling gabi ng pamamasada ko ng tricycle, dumating ang kanyang biyaya sa akin at unti-unting nagbago ang aming pamumuhay. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Nanding, isang kuya, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royalas. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang mabuting anak na kapupulutan natin ng mga aral sa buhay. Siya ay si Samuel. Lumaki kami ni Levi na palaging ikinukumpara sa isa't isa ni Itay. Mas nakikita raw kasi niya sa katauhan ni Levi ang mga diskarte niya sa buhay. Lalong umigting ang pangmamaliit niya sa mga kakayahan ko nang pareho kaming magtapos ang pinsan ko sa kursong criminology. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Levi! Uy! Samuel! Sabi ko na nga ba sasaglitin mo ko rito. Hindi ako pwedeng umalis nang hindi tayo nagkikita. Oo, nabanggit kasi sa akin ni Inay na kinalbo ka ng araw. Bukas ng madaling araw ang alis ko para sa training. Aba, congrats! Imagine, parang kailan lang kinakabahan ka pa sa resulta ng board exams. Ikaw ba? Hindi ka ba kukuha ng board exam? Nag-aasikaso muna ako ng mga requirements. Mahaba-haba yung listahan. Kaya, kailangan ko muna mag-ipon ng panggastos.
plus yung pambayad pa sa examination. Taon-taon naman may applyan. Kaya, take your time. Jack, magkikita pa rin tayo sa dulo. Ang sabihin mo, nagsasayang talaga ng oras yan si Samuel. Tingnan mo, nakapasok na sa training si Levi. Habang nasa training ang pinsan niya, may sahod na. O, pagkaraan ng 6 na buwan, pulis na. O, siya, nga. Nauna nga kasing makatapos sa kanya si Levi. Natural. Mauna rin mag-apply yun. Kung bakit kasi hindi pa diretsong pagpupulis ang kinuhang kurso? Sinayang lang niya yung 1 buong taon niya sa wala namang kwentang economics. Na mag-enroll nga kasi siya sa public college. Sarado na ang kursong criminology. Wala nang pagpipilian ng time na yung with economics. Ayun nga, naisip na lamang niya mag-shift pagkatapos ng 1 taon. O, gaya nga ngayon. Tapos na siya. Hindi pa rin nag-a-apply. Kung ano-anong inaatupag. Narong nagtuturo sa call center, nagpo-photography, kung ano-anong mga walang kwentang racket na wala namang kinalaman sa profesyon niya. Gaya ng dati, ako na naman ang ipinampulutan ni Itay sa mga kainuman niya sa labasan. Huwag mo nalang isipin yon, kuya. Ang mahalaga, gawin mo yung alam mong makabubuti sa mga plano at sa iyong sarili. Hindi pa siya nahihiya sa mga kaharap niya. Na sarili niyang anak ang sinisiraan niya. Mukhang tatanda na siyang ganyan. Yung depression niya sa mga bagay na hindi niya nakamit nung kabataan niya, ikaw ang gusto niya magtuloy. Hindi naman niya uunawain kahit kailan na magkaiba yung mga pananaw ninyo sa buhay. Baka isang araw hindi na ako makapagtimpi. Ipamumukha ko sa kanyang lahat ng kamalian niya. Hindi ko kasalanan kung bakit hanggang ngayon tumanda siyang walang direksyon ng buhay niya. Kuya Samuel! Uy, ikaw pala Isabel. Saan ka po pupunta at parang may hinahabol ka? Ikaw talagang hinahabol ko, kuya. Pinasasabi kasi ni Kuya Levi na wag kayong mawawala ni na Sara at Tia Emilia sa recognition day niya sa linggo. Haba, tignan mo nga naman, oh. 6 na buwan na pala nakalipas. Lalabas na siya ng training camp. At dahil nga nasa Saudi si Itay at pahirap pa ng pag-uwi ngayong pandemic, gusto ni Kuya Levi, ikaw ang naroon para sa kanya sa araw na yun. Walang problema, Isabel. Isang malaking karangalan sa akin yon para sa Kuya Levi mo. Mga bata pa kami, talagang lagi naman ako nakasuporta sa kanya. Ay, salamat, Kuya Samuel. Tiyak na matutuwa si Kuya Levi kapag nalaman niya darating ka sa recognition day niya. Oh, Nay. Kumpleto pong lahat yung pinag-grocery niyo sa akin. Mula sa tomato sauce, tomato paste. 3 putahe nga kasi iluluto ko para sa recognition day ng Kuya Levi mo sa linggo. Magkakaldereta ang baka ko, pork menudo, saka chicken apritada. Paborito niya lahat yun eh. Oh, sige po, Nay. Ako naman po bahala sa desserts. Bumili na rin ako ng unflavored gelatin. Gagawa ako ng coffee jelly. Pareho naming paborito ni Isabel yun. Oh, mainam nga. At linggo na tapat ang recognition day ng Kuya Levi nyo. Walang tanggap na trabaho ang Kuya Samuel nyo. Kayo naman ni Isabel, wala naman talaga kayong pasok sa pagtuturo sa online class. Kaya kahapon pa, inaasikaso na rin po namin yung mga module ng mga estudyante. Kailangan, Nay. Present talaga kami sa recognition day ni Kuya Levi. Ay talaga, mahal na mahal niya talagang Kuya Levi nyo, ano? Kahit po si Kuya Samuel, mahal na mahal po namin siya ni Isabel. Napakabuti po nilang mga kapatid sa aming dalawa. Samuel, sandali nga. Bakit po, Itay? Siguro nga kailangan na kitang kumprontahin sa mga maling diskarte mo sa buhay. Hanggang ngayon, hindi mo pa alam ang gagawin mo sa sarili mo eh. Kung hindi po ako nagkakamali, ang tinutukoy niyo na naman po ay ang palagi niyong sinasabi sa akin na pagsasayang ko ng oras.
Pag-atupag sa mga walang kwentang racket na wala namang kinalaman sa aking pagpupulis. Dahil nga tingnan mo si Levi. Nakalabas na ng kampo. Pulis na siya. Sumasahod na siya ng malaki. Makapaglolo na siya ng malaking halagang pera. Makabibili na siya ng mag-aral sa sakyan. Gusto niyong malaman kung bakit naging napakadali kay Levi na maabot ang kinalalagyan niya ngayon? Ha? Ay dahil na sa diskarte. Mahusay ang kanyang mga disposisyon. Dahil meron siyang isang responsableng ama na nagsasakripisyo maghanap buhay sa ibang bansa. At tinutustusan ang edukasyon niya. Pati na mga ginagastos niya sa pag-a-apply, sa pagpasok sa kapulisan. Ako ba, Tay? May amang katulad ng ama ni Levi? Huwag mo ibuwelta sa akin ang usapan. Huwag na yung pinansyal na suporta, Itay. Naidaos ko naman ng kolehiyo na wala kayong ibinigay sa akin kahit 5. Nakapag-aral ako galing sa dugot pawis ko. Pero kahit man lang sana yung suportang emosyonal, maibigay niyo sa akin. Baka hangaan ko pa kayo. Huwag mo akong labas kangalin. Naisip niyo man lang sana, sa ginagawa niyong pagpaparoot pa rito mula sa kung sino-sinong babaeng kinakasama niyo, sinumbatan ba namin kayo? Tinatanggap pa rin namin kayo rito. Inaasikaso. Pinakakain pa namin kayo. Hindi ko hiningi sa inyo asikasuhin niyo ako. Kung ayaw niyo akong tanggapin dito, diwag. Kung pagkain lang, marami akong kakainan. Yung mga sinasabi niyong mga walang kwentang bagay na pinag-aaksayaan ko ng panahon, doon ko kinukuha ang mga ginagastos ko sa requirements, sa ginagawa kong pag-a-apply ngayon sa kapulisan. Tay, Jack, hindi niyo pa rin alam. Nakapasa na rin ako sa board exam. Bakit ko ba sinasabi ang lahat ng ito sa inyo? Samantalang wala namang kayong pakialam. Samuel! Levi! Tara! Kanina pa kita talaga hinihintay. Congrats! O di ba sabi ko sa'yo, magtatagpo rin tayo sa dulo. Oo. At maraming salamat sa moral support mo. Dahil doon, nalukpasan ko lahat dito sa training camp. Uy, Samuel! Wow! Recognition, babe! Samuel! Congrats! Kanina ka pa rin namin hinihintay ni Nainay at Sarah sa inilatag nilang mesa para sa mga pagkain pagsasalo-saluhan natin. Ganun ba? Levi, tara na kayo. Nang makakain na tayo. Wow! Sigurado, present ng 3 putahing paborito ko sa mga niluto ni Tia Emilia. Oo naman. Nirequest ko talaga kay Inay ang mga yun. Wow! Dahil ang araw na to, hindi ko lang araw, kundi araw nating lahat. Samuel, Sabi ko na nga ba, dito ko kayo matatagpuan sa lumang bodega. ay, tahimik kasi rito. Nakapagmumuni-muni ako. Unang araw pa lang po ng paglabas ko sa kampo, hinihintay ko na ang pag-uwi niyo. Nahihiya ako sa nanay mo, kay Sarah. Lalo na sa'yo. Masyado kitang napagsalitaan ng masasakit. Paano yan, Tay? Nangako po ako sa sarili kong hindi ako uuwi ng bahay nang hindi ko kayo kasama. Hindi ako karapat-dapat sa mga naging pagsisikap mo. Tay, marami pa pong espesyal na araw tayong pagsasaluhan sa mga susunod na araw. At kailangan naroon po kayo. Kaya tara na pong umuwi. Binabati kita, anak. Maligaya ako at natupad mo ang pangarap mo maging isang alagad ng batas. Ikinararangal kita. Maraming salamat po, Itay. At palagi po ninyong tatandaan, kasama kayo sa bawat pangarap ko. Hinding-hindi po magbabago yun. Pagkaraan ng mga problema sa pagitan namin ni Itay, umusbong ang maraming magagandang pagbabago sa aming samahan. Siya bilang aking ama, at ako bilang kanyang anak. Naging suporta namin ang isa't isa sa pagdaan ng mga araw. At ang higit na pinakamahalaga, ang pagiging going straight na ni Itay mula sa kanyang dating buhay na walang direksyon. Ako si Samuel, isang bagong alagad ng batas. At ito ang aking buhay.
May mahalagang kontribusyon ng isang ama sa pundasyon ng isang matatag na pamilya. Bilang haligi ng tahanan, siya ang unang-unang dapat magbigay proteksyon sa kanyang mga minamahal para sa kapakanan ng mga ito at payapang pamumuhay. Mga nagsiganap: Alan Ortega, Leonel Benamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Angelo Alcantara sa papel na Samuel. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyara, creative consultant Phil Cruz, katulong sa produksyon Anching Cruz, sumulat ng ating kasaysayan Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.